Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hindi na umano nakapalagpa ang kuting ng Norte sa pag-resback sa kanya ni former President Rodrigo Roa Duterte sa mga paratang nito sa kanya. Tila ba nagulanta ang lahat, lalong-lalo na si Kuting na mayroong problema sa pagiging polboronic at pagdidesisyon kung ano ang nararapat na gawin sa ating bansa. Lalong-lalong tumitindi ang tensyon sa pamilya ni Kuting at pamilya ni Duterte. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin ang panalangin natin sa kanila. Sana na lang talaga at umayos na ang Kuting na ito at huwag nagmagpa-under sa kanyang asawang kampon ng kasamaan. Itong ahas naman na to ang dahilan kung bakit nagkakaganito si Kuting. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Maraming salamat po. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, sa akin lang hindi dapat mag-resign si Vice President Inday. Dapat set aside niya ang personal at ang trabaho niya bilang public servant. Pinili siya ng Filipinos dahil may tiwala kayo sa kanya. Big challenge to para sa kanya. Kung mag-resign siya, ibig sabihin, weak din siya kagaya ng amo niya. Kaya niya lahat na ito kasi matapang at strong ang power niya. God bless Inday. May God protect, guide, and bless you always. At sabi din ng isang netizen, start to think deeply about the political happenings of our country. As of now, before the election, we just pray to all our leaders that the Holy Spirit will give them wisdom in all their decisions. These decisions are the truth and good of the people and country. At sabi din ng isang netizen, bilang isang Ilocano sa Ilocos Sur, ako'y sang-ayon kung hindi hihiwalay ang Mindanao at Visayas. Hatiin na lang ito into 3 upang gawin nila sa Mindanao kung ano ang dapat para sa kanila at ganun din sa Visayas. Sa palagay ko, mas mabilis ang pag-angat ng bawat isa patungo sa pag-unlad. Sige na, ipursige ninyo ang paghihiwalay ninyo sa amin sa Luzon. You can develop your natural resources faster, especially oil, at madali ang pag-angkat ninyo, ganun din sa Visayas. I think the people of Luzon will joyfully go with this move. But can Duterte, who is suffering with Alzheimer, can lead this move? Will the people of Mindanao accept it? There is nothing wrong in trying, but let us do it peacefully and civil manner. At sabi din ng isang netizen, bilang isang Ilocano sa Ilocos Sur, ako'y sang-ayon kung hindi hihiwalay ang Mindanao at Visayas. Hatiin na lang ito into 3 upang gawin nila sa Mindanao kung ano ang dapat para sa kanila at hindi na maganda ang relasyon ni Marcos at Duterte, no? So, sasagutin natin yan, but bago yan, i-play muna natin itong video para malaman nyo na itong ating mga issues at topic ngayon ay hindi ito fake news. Talagang nagre-react lang tayo sa kung ano yung binalita, no? Kung ano yung mga sinasabi ng mga government officials natin. Play! Nel, ano ang mga inihayag na posisyon ng Pangulo sa mga isyong ito? Yes, Monica, katatapos lamang ng press briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ayon nga sa kanya ay nananatili ang magandang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinagot ng Pangulo sa gitna ng mga issue ngayong ibinabato kay PBBM ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga usapin. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature. And wala naman siyang sinasabi na ganyang klase. So, hindi naman nagbabago. Binigyan din ng Pangulo na mananatili sa posisyon. So, sinabi dito ni PBBM, no, na walang rason para tanggalin si VP Sara bilang DepEd Secretary o bilang kasama sa administrasyon niya. Kasi si VP Sara wala namang ibinabato na hindi maganda laban kay PBBM. 'Di ba? Kung tutuusin pa nga si First Lady Liza Araneta Marcos parang insecure pa kay VP Sara. 'Di ba kung nakita nyo yung departure, yung umakyat na sa eroplano si PBBM at si
F. Eliza. VP Sara, you cannot hear VP Sara a single banat kay PBBM. Bilang kalihim ng Department of Education si VP Sara at mayroon pa ring unit team. Samantala, So, ayon kay PBBM, para sa kanya, meron pang unit team. Vice ganda. Binanatan mo ito. Sabi mo, nag-division na ang unit team. ukol naman sa isinusulong Meron pang unit team, Vice ganda ha. Meron pa. na People's Initiative para amendahan ang konstitusyon. Ayon sa Pangulo, hindi niya alam ang estado nito kung ito ba ay nananatiling opsyon pa. Andrea Hathaway, I like you. Don Mar TV, I like you too, Ma'am Andrea Hathaway. Para sa Chacha. Sa panig ni PBBM, ayon sa kanya, kinukonsulta na niya ang ilang mga legal expert ukol nga dito sa charter change. We have been in continuous discussion with both houses in the recent days. In fact, before I left, I met with our legal luminaries and tried to find a way. Dahil naman ang habol ko talaga dyan are the economic provisions that I have been talking about this for many years already. So napupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue na ito. So Tingnan nyo ha. Ngayon, nag-discuss na siya tungkol sa charter change. Okay? Parang kung hindi siya binabatikos ng mga Duterte, hindi ito pag-usapan niya. O ngayon, nagsalita na. So it's really a good thing na merong mag-criticize sa gobyerno. Kasi magtatrabaho talaga ang isang leader kapag merong mag-criticize. Ngayon, sa tingin ko ha, careful na siya ngayon kasi binabantayan ang kanyang galaw ni PBBM. Ito yung unang pagkakataon na parang detail na yung mga sinasabi niya tungkol sa Chacha. Kung ano ang ginawa niya sa mga leaders ng both houses. Ayan. Kung hindi dahil kay Tatay Digong, hindi ito magkaganito si PBBM. I have asked the leaders of both houses and again some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much Hi Ma'am Gina Vargas, good morning. does not cause so much controversy. Monica, ngayong gabi na nga ang alis ni Pangulong Marcos dito sa Vietnam at pauwi ng Pilipinas. At yan muna ang ating huling update. Balik sa iyo, Monica. Nel, magmula ng magkaroon ng rally sa Davao, itong ama ni Sara Duterte at ni kapatid ni Sara Duterte, nagkaroon na ba ng pagkakataon na makausap ni Pangulong Marcos si Vice President Sara? Ako nang sasagot niyan. Si VP Sara at si PBBM nagkausap na. During the departure, nagkausap sila. Hindi niya nabanggit yung ukol doon sa naging rally. Simula nung siya ay umalis mula dyan sa Pilipinas papunta dito, kung nagkausap na sila ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi lang ng Pangulo ay nasa magandang sitwasyon o relasyon pa rin sila ni VP. Pinakita ko yan dito sa vlog. After the rally of both Quirino at dito sa Davao, nagkita sila kinaumagahan si VP Sara at si PBBM doon sa airport. Sara, at wala namang sinasabi ang Pangulo na natatalakay ukol nga dito sa mga usapin na ito, mga issue ibinabato sa kanya kay Pangulong Marcos. Pero abangan pa rin natin yung mga magiging development na yan sa mga susunod pa na Nag-aabang talaga itong mga media na kung ano ba talaga ang galaw dito, kung matatanggal ba si VP Sara. araw kung tayo magkakaroon pa ng pagkakataon para sa mga ambush interview kay Pangulong Marcos. Huling tanong na lang, Nelo, naitanong din ba sa Pangulo dahil bukod dito sa issue na involving si VP Sara, isa rin sa mga may init na usapin ngayon ay yung parang tila nangyayaring bangayan sa pagitan ng leadership dyan sa Kongreso at sa Senado nga kasama si Senator Amy Marcos. Paano nito maapektuhan yung kanyang administrasyon, lalo na dun sa mga mga priority? Perfecto Cabreros, good job Don Mar TV. Maraming salamat, Sir, Ma'am Perfecto.
bills ay sinusulong ng kanyang administrasyon, Nel. Present na naman si Simon Says. Hello, good morning sa iyo, Simon Says. Sa ngayon, wala nabanggit din ng Pangulo at hindi naman din partikular na naitanong yan tungkol dun sa bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero naitanong yung tungkol doon sa usapin ng botohan ng dalawang kapulungan, ang Senado at ang Kamara, kung halimbawa ay maitutulak, maisusulong yung charter change kung tungkol dun sa voting separate. Okay, so di na natin tatapusin yan. Ang pulot dulo dito sa balita na ito, kung magkaayos pa ba si PBBM at si VP Sara. Okay? So, ayan, nagpa-interview na si PBBM sa Vietnam at mismo galing sa bibig ni PBBM na okay sila ni VP Sara. Walang problema silang dalawa. Okay? Dahil ang reason ni PBBM, yan ngang wala namang ginawang masama si VP Sara sa kanya. Okay? Ngayon, ang malaking tanong dito, itong sabi ng mga kalaban nitong si VP Sara, itong mga tambalos-los vloggers, sabi nila, for delikadesa raw, dapat itong si VP Sara ay magbitiw na bilang DepEd Secretary for delikadesa. Kasi daw, nag-aaway na yung kanyang tatay at yung presidente ng Pilipinas, hindi na raw maganda yun. For delikadesa, dapat mag-resign na. Kusang loob na raw mag-resign si VP Sara. Yan ang mga nila ha. Yan ang mga kanilang argumento dyan. Sa akin naman, mas insulto kay PBBM kung si VP Sara ay mag-resign. Imagine, you are the president, inappoint mo ang vice presidente sa DepEd sa DepEd bilang secretary. Tapos nagsworn ka na you will do your duty, your mandate bilang DepEd secretary, pero aalis ka lang dahil sa issue. So, wag niyong turuan si VP Sara na mag-resign. Huwag niyong turuan. Dahil hindi pareho ang ugali ninyo kay VP Sara. Si VP Sara is very professional. Ang trabaho niya sa DepEd ay hindi politika. Ang trabaho niya ay magserbisyo sa taong bayan. Yan ang isipin nyo. Kasi yung mga argumento, yung argumento nyo wala sa hulog. Pa-resign nyo si VP Sara sa DepEd for what? Para magiging magulo na namang ang DepEd? Na maganda na yung sinimulan ni VP Sara sa DepEd. Ha? Maganda na yung DepEd. Hindi lang siya binibigyan ng budget sa House ng ganyan kalaki. Pero maganda yung mga programang ginagawa ni VP Sara sa DepEd. Sinong kawawa doon? Kung gusto nyong ipa-resign si VP Sara sa DepEd, sinong kawawa? Yung mga estudyante natin, isip-isip rin. Kaya itong si PBBM naman, sa kanyang sobrang kabutihan naman, na even if ayaw nating maraming nangyayari na ngayon, pero ang nagustuhan ko pa rin kay PBBM, in fairness alam kong galit kayo kay PBBM, pero ako dito, to be fair, maganda yung ginagawa ni PBBM. He is just being professional. Manatiling si VP Sara ang DepEd Education Secretary. Kasi ang inuuna nila yung kalagayan ng estudyante. Kung papalitan mo naman yan ng bagong DepEd Secretary, ano mangyari? Mag-a-adjust na naman yung bagong secretary. Sinong kawawa? Estudyante. Kaya yung mga utak nyo, mga bulok wala na kayong magawa kundi pamumulitika lang. Especially kayo dyan sa Kongreso. Di ba? So, ganyan ngayon. I appreciate, kahit medyo di tayo pabor sa mga maraming issues dito kay PBBM, pero sa itong balita ngayon, in fairness to PBBM, pabor ako sa ginawa mo na okay lang yung relasyon nyo kay VP Sara. Kasi sabi mo,
walang mga mapanakit na salita na ginawa kay VP Sara sa inyo. Okay? So continue to be professional, Mr. Presidente Bongbong Marcos. And VP Sara also, I believe na ginawa lang niya ang being professional, na hindi talaga siya nangingialam sa away ng tatay niya at si PBBM. Okay? So yung Sara resign na for delikadesa nyo, sabi nyo, palpak yan. Wala sa hulog yung mga argumento nyo. Okay? So, dahil dito rin, no? Dito ko talaga masasabi na itong mga anak ni former President Duterte are very respectful. Bakit ko ba nasabi diyan na respectful? Itong anak ni Duterte na si Baste Duterte, mayor ng Davao, humingi ng paumanhin kay Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos mismo ang nagsabi niyan. Okay? Siya ang nagsabi na after the prayer rally sa Davao, nilapitan siya ni Baste Duterte at humingi talaga siya ng sorry kay Senator Amy Marcos. Kasi alam nyo naman na mabibigat yung mga sinabi ni Baste Duterte, no? Sabi niya, PBBM, mag-resign ka kung wala kang pagmamahal sa bayan natin. Dahil nagalit itong si Baste Duterte nung tungkol dito sa ICC. Okay? Ang punteriya dyan sa ICC na yan, ang tatay at itong si VP Sara. Kaya nagalit itong si Baste Duterte. Di lumabas rin sa bibig ni Baste Duterte yung galit niya na gusto niyang ipa-resign si PBBM. Na siguro later nang na-realize ni Baste Duterte sa kanyang kaprangkahan, nandun pala si Senator Amy Marcos. Baka nakalimutan niya or alam niya ba? Hindi natin alam. Na nandun si Amy Marcos katabi ni VP Sara, harap-harapan. Diba? So later siguro na-realize niya na masakit rin yun on the part of Senator Amy Marcos. Kaya nilapitan niya. Pero hindi na dinitalye, no, ni Amy Marcos kung ano yung mga sinasabi ni Baste Duterte. Pero ang sabi ni Amy Marcos nagsorry itong si Baste Duterte sa kanya. Okay? And I really appreciate Baste Duterte for doing that. Okay? Sige. Tingnan natin ang balita na yan tungkol kay Baste Duterte, na nagsorry siya kay Senator Amy Marcos. Play the video. Humingi umano ng paumanhin si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng mga naging pahayag ng alkalde sa prayer rally sa Davao City noong linggo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa presidential sister, mismo ang alkalde ang lumapit sa kanya at nagsorry sa mga nasabi nito. Maugunita ang pinagbibitiw ni Mayor Baste sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung wala niya itong malasakit sa taong bayan. Nagpahayag din ito ng pagkadismaya kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Ayan At least si Senator Amy Marcos prangka rin, no? Na sinabi niya. Naunawaan niya si Baste Duterte. In fairness to you, Senator Amy Marcos, na-appreciate namin yung sagot mo tungkol kay Baste Duterte. Okay? Sa pag-unawa mo kay Baste Duterte, ang mga DDS supporters ay ma-appreciate ka namin. Okay? Ngayon, ang tanong dito, bakit ba nagsorry itong si Baste Duterte kay Amy Marcos? Bakit siya nagsorry? Sa tingin ko, nagsorry itong si Baste Duterte dahil he really respects Senator Amy Marcos. Si Baste Duterte ay walang bahid na galit kay Senator Amy Marcos. Si Baste Duterte, sa tingin ko, galit siya kay PBBM at galit ito kay Martin Romualdez. Okay? At sa lahat ng mga may gustong
bumalik ang ICC dito sa Pilipinas na ang punteriya ay ang kanyang ate at ang kanyang tatay. Okay? Kaya nagsorry itong si Basti Duterte na hindi niya napigilan ang kanyang sarili, no? Na nagsorry siya kasi malaki ang kanyang respeto niya kay Senator Amy Marcos. Ang binabanata niya ang pamilya ni Senator Amy Marcos. Kaya he is very down and sorry kay Senator Amy Marcos, which is tama nga naman. After sa batikos na ipalabas niyo lahat yung mga galit ninyo, at the end of the day, you have to say sorry sa tao na hindi ka naman galit, na involved doon sa pamilya, di ba? Which is yan si Senator Amy Marcos. So good job sa iyo, Basti Duterte. No. Ano ba yung kinagalit raw ni Basti kay PBBM? Yun na nga, yung ICC. Okay? Kayo, okay ba para sa inyo? Maraming nagtanong na okay ba yung ginawa ni Basti Duterte, nagsusorry siya kay Senator Amy? Para sa akin, okay yung nagsorry siya. Walang mali doon sa ginawa ni Basti Duterte. Okay yun. It only shows na itong si Basti Duterte, ginagalang niya ang nakakauna sa kanya, yung mga matatanda pa sa kanya. Okay? He only shows na marespeto siya. He only shows na magalang siya sa mga taong masasabi na nating nasagasaan niya sa mga kanyang salita, no? Na wala namang kinalaman si Amy dito, no? So, tama yun. Okay yung ginawa ni Basti Duterte doon. Okay? So, ito namang pagkatapos ng prayer rally, sumagot itong si Presidente Bongbong Marcos, di ba? Nag-vlog tayo kahapon na itong si PBBM, sinagot na nga yung paratang ni Duterte tungkol dyan sa JADIC issue. Yung ating presidente ay JADIC. Nasa lista itong si presidente natin sa PDEA, number 1 list. So, ang sagot naman ni PBBM dito, epekto ito sa gamot na tinitake ni Duterte, itong Jekentalekin. No? Hindi ko na yan sasabihin dito, bawal yan sa YouTube. Itong Jekentalekin na tinitake ni Duterte, ito raw ay umepekto na sa utak niya. O, kaya nasabi niya yan. O, yan nasabi ni PBBM. At tinanong si PBBM kung totoo bang nagpulburon siya. O, hindi naman siya sumagot, tumawa lang siya. O, pero nag-comment siya doon sa pain reliever ni Duterte. O. So ito namang si Attorney Harry Roque, nagpa-media kaagad, no? Ipinagtanggol si Duterte sa mga banat ni PBBM na ito raw si Duterte ay naninindigan talaga na sa sinabi na nasa lista si PBBM sa PDEA. Yan ang sabi ni Attorney Harry Roque. Okay? So, para malaman nyo ang buong detalye dito, i-play natin itong video at i-react natin ito. Okay? Kung tama ba itong sinabi ni Attorney Harry Roque. Play. Pinaninindigan ni Presidente Duterte na pinakitaan siya ng ebidensya na nasa listahan ng gumagamit at pinagbabawal na gamot ang ating Presidente Marcos. Yun lang po. Hindi dapat paratang ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga akusasyon sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, bagamat hindi sapat na katibayan ang sinasabing pagkakasama ni PBBM sa drug watch list noon, mas mabuti kung direkta na lang nitong itinanggi ang binitiwang pahayag ni Digong sa halip na ihayag na posibleng epekto ng iniinom nitong pain reliever ang kanyang mga nasabi sa rally sa Davao City noong linggo. Ang tanong, gumagamit ka ba ng pinagbabawal na droga na pulburon? Hindi po pwedeng ang sagot, gumagamit ng fentanyl ang presidente. Una-una, hindi naman po tinanggihan ni presidente. Inamin talaga niya yan. Mahal po natin ang Presidente Marcos. Pero pag meron po pagkakataon na kinakailangan magbigay ng impormasyon, dapat sagutin ng matino. Binigyang diin ng dating opisyal na may prescription ang doktor na gumamit si dating Pangulong Duterte ng fentanyl bilang painkiller. Sa huli, sinabi ni Roque na ang fentanyl, bagamat addictive, ay hindi nakakasira ng pag-iisip
na makakaapekto sa decision-making ng isang tao. Sa isang text message naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa UNTV, sinabi nito na matagal nang tumigil sa paggamit ng fentanyl ang dating Pangulo. Ayon pa kay Panelo, Klaro yan ha, galing yan kay Attorney Panelo. Matagal nang hindi gumamit si Duterte ng pain reliever na yan. gumamit lamang ang dating Pangulo ng fentanyl batay sa prescription ng doktor matapos itong operahan noong siya pa ang mayor ng Davao City at ginamit lamang niya ito sa loob ng 2 buwan hanggang sa mawala ang naranasang pananakit. Dagdag pa nito, ang sobrang paggamit ng fentanyl ay maaaring magdulot ng stroke o pagkamatay pero hindi... So, ibig sabihin, hindi talaga yan pwedeng gagamitin araw-araw. Ha? Kasi scientifically, ayan ang mga sinasabi ni Panelo, nakakasira talaga ito. Hindi lang sa utak, kundi talaga mawawala talaga ang buhay mo dito. So bakit naman yan gagamitin ni Duterte araw-araw? Anya nito maapektuhan ang mental capacity ng pasyente. Samantala, ayaw nang makialam ni Senator Amy Marcos. Sabi dito ng isang sabi ni Tessie Rubehis, itong ating moderator, matino pa ang pag-iisip ni Duterte kahit matanda na. Correct. Correct ka dyan, Ma'am Tessie. Sa palitan ng akusasyon ni na PBBM at nakatatandang Duterte. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila. Hindi na nangingialam si Amy sa away ng kanyang kapatid at ni Tatay Digong. Kaya na nila yun. Nakakaloka. Yun lang ang Dante Amento. Yan. Magre-react tayo doon, okay? So, sabi ni Attorney Harry Roque, mas mabuting itinanggi na lang niya kaagad ang sinabi ni Duterte. Si PBBM ba? Itinanggi na lang niya dapat na hindi siya gumagamit ng pulburon. 'Di ba? Mas mabuti na 'yon. Ang kamalian ni PBBM doon inexpose pa niya yung jikintaliki na pain reliever ni Duterte. Hindi yung tamang sagot. Di ba? Sa halip na sinabi niya na epekto ito sa iniinom niyang pain reliever, Harry Roque said, dapat sagutin ng matino ni PBBM ang paratang ni Duterte. Correct. Mr. President, sagutin mo na kung talagang hindi ka gumagamit, dapat sinagot mo na lang ng matino. Nag-explain ka na lang. Anong ginawa mo? Tumawa ka lang. Tinawanan mo lang at gumawa ka pa ng issue tungkol dito sa pain reliever ni Duterte. Yun ang kamalian mo. 'Di ba? So, ang tanong dito, masama ba itong pain reliever na Jikintanekel? Masama ba ito? Yan ang malaking tanong dito kasi inisyu nila itong pain reliever na ito ni PBBM. Si PBBM nang nasabi dito siya ang pasimuno dito. Masama ba itong Jikintanekel na ito? Itong gamot na ito, this is stronger than Mocorfekin. Di ko na lang sabihin yung exact na word kasi bawal yan dito sa YouTube. Itong mas, 'di ba, kapag yung may taong may sakit na sobrang painful yung kanyang sakit, nagtitake yan ng mga Mocorfekin, 'di ba? Itong Jikintanekel ito na sinabi nila, mas grabe pa ito, much stronger. At itong gamot na ito ay dati na itong tinitake ni Duterte noong nadisgrasya sa motor. Noong okay na siya, so nag-stop na siya. Para bang natural na gamutan ba? Alam nga naman yung pain reliever na yan, gagamit ka until now na wala nang pain yung katawan mo. Di ba? So, nag-stop na talaga si Duterte sa paggamit niyan. Ginamit lang niya yan yung panahong nadisgrasya sa motor. Bakit ikaw, PBBM, bakit mo inisyo ito? Bakit ito yung sagot mo sa paratang nila diyan kung gumagamit ka? Di ba? Ngayon, yung pagparatang ni Duterte tungkol sa iyo na ikaw ay isang jadik na presidente, nakasaad yan sa konstitusyon na this is an impeachable offense.
kung ang isang presidente ay gumagamit, talagang mai-impeach yan, nakasaad yan raw sa konstitusyon. Yan ang sabi nila. Okay? So, ikaw, Mr. President, kung totoo man na gumagamit ka, talagang mai-impeach ka. Pero, kung sa tingin ninyo, nagkamali sila, kung sa tingin ninyo ay ito laman ay paratang at paninira, sabi ni Duterte, patunayan mo. Diba? Hindi sila ang magpapatunay, kundi ikaw. Kasi Duterte is a normal citizen. He is a Filipino. Wala na siya involved sa government. He is not a government official anymore. So, narinig nila, itong si Duterte, narinig nila na you are one of the list sa PIDEA. So, patunayan mo na mali yung PIDEA. Ha? Patunayan mo na hindi ka gumagamit. Okay? Yun sana. Instead of laughing the issue, instead of giving issues to the person na nagparatang sa inyo. Di ba? Yun. Kasi sabi ng mga tambaluslos vloggers, ikaw Duterte, nagparatang ka sa Pangulo, patunayan mo na talagang gumagamit yung si PBBM, patunayan mo. Sabi ni Duterte, bakit naman siya ang magpapatunay? Paratang niya yan. Dapat, patunayan ni PBBM na hindi yan totoo. Yan dapat ang gagawin. Di ba? Which is tama nga naman. Ano ba ang dapat gawin ni Marcos dito sa paratang ni Duterte? Anong dapat niyang gawin? Di pa patunayan niya. Kung talagang issue yan ngayon sa taong bayan, kasi yung trust rating ni Duterte is halos 80% up. So maraming naniniwala dito na taong bayan sa mga sinasabi niya. So ngayon, I would advise Presidente Bongbong Marcos na magpa-test siya. Kasi idaan ito sa dugo, yung test na ito, para makita ng taong bayan na hindi ka talaga gumagamit. Yun ang dapat mong gawin. To build a trust sa taong bayan na nasa katinuan ka pa rin sa pag-iisip na mahahandle mo ang pagka-presidente. Yun ang tamang gawin. To be a statesman, Mandagway. Diplomatic, Mandagway, ang iyong sarili, Dagway. Diba? Yun ang gawin. Yan ang ating suggestion dyan. Ngayon, kagabi lang ito ha, hindi ko dapat ito i-vlog ngayon. Pero ito yung nangyari kagabi. Hindi ko in-expect na itong si former President Duterte ay magpapamedya sa Davao. So na-shock rin ako sa mga sinasabi ni former President Duterte sa mga sagot niya dito kay Bongbong Marcos tungkol dyan sa pain reliever na yan at dito sa kung ano ang gustong mangyari ng Mindanao. Sa dami-daming presidente, hindi pa rin umuunlad ang ating bansa. So ito yung posibleng mangyari at plano ni former President Duterte. Okay? So let's play this video. Mahaba-haba ito. Manood tayo at magre-react tayo. Sabay-sabay nating i-react ha. Mag-comment kayo dito. Okay? Let's play. Play. Talaga sobra. Yan. I'd like to, first of all, thank you for accepting our invitation to be with us because we have something to add to the narratives that are going Hoy mga media, in and out ang ingay ng microphone. sa mga bunganga ng ibang tao. First of all, I have been your mayor. Si Ma'am Tessie nagre-remind na to like tayo mga kapatid. Ayan, thank you Ma'am Tessie Robehes. Ako sa disgrasya ko sa motor, Ito na. Ito yung sinasabi niya sa disgrasya sa motor, bakit nag-take siya dun sa pain reliever na yan. and that was shortly after, or just before rather, mga a few months when the campaign for the presidency started.
karoon ako ng spinal, maybe sa motor, anything else. So, sa spinal column ang pain niya ha, yung masakit sa katawan niya, spinal column. Hindi yan biro, okay? So, binigyan ako ng fentanyl ni Dr. Rosario de la Rosa ng it's my physician sa Cardinal Santos. Mismo sa bibig na nanggaling ni Duterte, inamin niya yan ha. And I was examined also by Dr. Ibon, forgot his name. But one of the things that was prescribed since I was in pain before ako tinusok dito, I was given fentanyl, kaya doon ko nakilala yung fentanyl. And as a matter of fact, yung word fentanyl came out from my mouth first. Remember ha, siya yung unang nagbitiw ng salita tungkol dito sa Jiquintanekel na ito. Okay, galing sa bibig bibig niya. Kaya nagka-idea itong iba na gumagamit si Duterte ng pain reliever sa kanyang sakit na sa spinal column. Ngayon, ito bang Jiquintanekel na tinake ni Duterte, legal ba ito? Yes, legal ito. Prescribed by the doctor. Sabi ako, hindi ito kagaya ng pulboronic ni PBBM na illegal talaga yan, di ba? Anong rin ako na... Kundi, paratang yan. Di natin sinabi na gumagamit talaga si PBBM. Kasi PBBM has to explain and dapat prove niya yan. Siya nasabi ni Duterte, i-disprove mo na talagang hindi ka gumagamit. Strong substance. But si Presidente Marcos, sabi kasi niya na baka epektor ito ng fentanyl. Mr. President, ito na. You might want to read the synopsis of fentanyl dyan sa may hawak-hawak ka man ng cellphone. Yung cellphone mo. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. Yan. Meaning, if it is prescribed by the doctor, hindi ito illegal. Okay? Ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan. Ito ang kaibahan ni Duterte at ni PBBM. Ang paratang ni PBBM tungkol dyan sa Jiquintanekel na yan, Jiquintanekel na yan, yung paratang niya, instead na magalit si Duterte, instead na babanatan niya ng kung ano-ano si PBBM, ipinatunayan ni Duterte na tama, gumamit ako. Ito yung detalye dito bakit gumamit ako ng Jiquintanekel. Yan ang tamang sagot. So ikaw, Mr. President Bongbong Marcos, pinaratangan ka ni Duterte, sagutin mo ng matino. Di ba? Sabi niya, nasa listahan ka. Sabi niya, meron tayong jadik na presidente.
patunayan mo na mali si Duterte. Yan dapat mag-explain ka sa media. Pero anong ginawa mo? Tumawa ka lang sa media. Instead na talagang sinagot mo na lang sana yung na hindi ka, itinanggi mo na lang ng itinanggi sa media. Malaki man yan. Guntingin mo sa 4. Parang sa lunpas raw, sabi ni Ma'am Tessie. Ganon. Tapos, isa ito, it talks for about mga 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. Correct. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. Oh. At nalaala Detalyado yung kanyang sagot. ko pa ang nagbigay sa akin noon si Pero ang sagot ni PBBM, tumatawa lang. Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Yan. Hindi na ako nagfentanyl. Yeah. Hindi ko na kailangan eh. Oh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, Na. may prescription ba yan? Sabi ni Duterte, yung pulburo na yan, may prescription ba sa doktor? Eh, wala. Oh. Ngayon, patunayan mo na hindi ka gumagamit. Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nang dumadala sa doon sa Malacanang. Body-body. Okay, let me clear here sa Donmar TV ha. Tayo dito sa Donmar TV, hindi natin kiniklaim na gumagamit ang presidente. Okay? That's yet to be discovered kung totoo man yan o hindi. Kasi unfair naman on the part of PBBM. Diba? So, hintay lang tayo kung patunayan ba ni PBBM na wala talaga siya, hindi talaga siya gumagamit. Diba? O magpa-drug test siya, o mas okay. Okay? So, sabi ni Tessie Ruby, patay tayo dyan. Diba? So, Mr. President, hindi pa kami naniniwala na gumagamit ka. So, pero mas mabuti, talagang magiging totoo talaga yan kapag i-prove mo yan sa sarili mo na mali yung mga sinasabi ni Duterte para in fairness to your part naman, di ba? Para fair tayo lahat dito, okay? Wala tayong pinapaboran sa issue. Yan sila. As a matter of fact, yung yun yan sa cabinet mo. Yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine. Doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanang yung isa, na trabaho. Grabe. Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kasalanan. It's your idea kasi itong ano. Long time ago, I was suspecting it was Romualdez. But ang lumalabas doon sa Malacanang na ano, gusto mo rin talaga pati si Lisa, pati kayo ni Romualdez. Kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this People's Initiative to amend the Constitution? Alam mo, sa tingin ko ha, si Duterte nagdududa talaga na itong si PBBM, si First Lady Liza Araneta Marcos at si Martin Romualdez, nagtataka siya, nagtatanong siya, what is the purpose sa People's Initiative, itong chat siya na ito? Ano ba ang purpose? Nagtatanong ang taong bayan ha, ito ba ay
patungo na sa Prime Minister, extension of kapangyarihan. Oh, nakakatakot yan. Tanong yan ng taong bayan at ni Duterte, ha? Nagdududa na. Totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. Ayan na. And just what I said yesterday, itong mahirap sa politikon mga Pilipino, once they are... Maraming salamat, Remedios Bermejo. I salute you, Don Mar TV. God bless. God bless po, Remedios Bermejo. elected, karamihan, except for a few, siguro wala, ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Yan ang, Mr. President, yan ang tinatawag na hungry for power. Di ba? Kung presidente ka, 6 years lang. Respect the Constitution. Respect the saligang batas. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka sa akin. Huwag ka mag-asa niyan sa military na sa iyo yan. Hindi sa iyo yan. Pagdating sa panahon magkagulo, they have to intervene because there will be bloodshed. And of course, we have to keep order in this country. Pero ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Ang inyo lang naman is side by side, presidential, Republican, presidential type of government, i-immerse niyo. Tapos, existing yung mga officers, so, ang speaker, si Romualdez, he becomes the prime minister. Ikaw gawain ka lang si... payag ba kayo maging prime minister si Martin Romualdez? Ako hindi ko papayag. 1,000% talaga. Ceremonial president. Grabe. Tapos, after a few years, kung hinog na yung anak mo, gusto mo nang ipasok na naman. Yan ang nakaproblema. Ganyan yan eh. Ang prime minister na style is pagkatapos ng Kasin o si Sandro naman, pagkatapos ni Sandro, pwede si Amy Marcos, pagkatapos ni Amy Marcos, balik na naman. Ganyan yan eh. Kagaya ng ibang bansa, di ba? Ayaw natin yan. Demokrasya tayo dito. 6 years. I-share mo yan sa mga potential na maging leader dito sa Pilipinas. Ma'am, huwag ninyong gawain yan. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon. So, ibig sabihin mo, Mr. President, may nakalap ka na impormasyon na plano nila na maging Prime Minister itong si Martin Romualdez. Ha? Kasi si Bongbong, hindi na yan pwede maging presidente. In order na tataas yung kapangyarihan, igawin nilang Prime Minister by starting Martin Romualdez. Ganun ba? Nagtatanong lang tayo, ha? Ganun ba ang plano ninyo? And to redeem your name. You are not doing anything to redeem your name. You are there, nagkakalat ka, and maybe suffer the same fate. Hindi mo talaga madala. Maniwala ka. Take it from me. Kaibigan tayo. Kaya ayaw ko nga sanang bitawan nung mayor ako. Sabi mo ngayon, ang PDEA, wala raw record.
Itong mga PDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA, magbigay ka. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. Siyempre, di ba? For common sense, ano nga naman ilaglag ng PIDEA ang presidente nila? Di ba? Yan ang ibig sabihin ni Duterte. But anyway, hanapin ko yon, hindi ko man tinanggap yon, pero hanapin ko ron, as soon as it comes into my hands, I will release it. Oh, yan ha. Coming from the mouth of President Duterte, former president. Hanapin niya yung lista ng PIDEA at i-release niya. Oh, ito ha. Legit itong magsabi si Duterte. At para fair kay PBBM, tingnan natin yung ebidensyang ipapakita ni Duterte. Kung talagang totoo yan. Kasi tingnan rin natin kung legit ba. Baka gawa-gawa lang ni former President Duterte ha. Para naman fair tayo kay PBBM. Ako, I have lots of trust kay Duterte. No? Tayo lang dito, bigyan rin nating fairness si PBBM. Okay? Ganyan naman tayo dito sa Donmar TV. Ayoko nang kagaya ng ibang mga vloggers na tira lang ng tira tayo. Dapat doon tayo sa totoo. Okay? So, tingnan natin yung ebidensyang ipapakita mo, Mr. President Duterte. Okay? And we will conclude kung legit ba na ebidensya yan. But when I was mayor, lumapit sila because they're worried that you are in Marcos. Sabi nga nila, paano to sir? Sabi ko nga, tabi mo yan. Imagine that one ha. Hindi siya interesado nung time na nakita niya ang pangalan ni PBBM na isa sa mga listahan sa PIDEA na gumagamit. Okay? Hindi siya interesado dahil kaibigan niya si PBBM. Oh. Tingnan mo yan. Baka yung record, tinabi na talaga. Pero alam mo itong mga... Kasi walang right si Duterte at that time na batikusin si PBBM kasi hindi niya balwarte yung lugar ni PBBM. He is still a mayor sa Davao. So hindi siya mangingialam. Hindi yan kagaya ni De Lima na mangingialam kung saan-saan. Si Duterte, balwarte niya Davao. So Davao lang ang pakikialaman niya. People of Davao. And PBBM is not part of the people of Davao. So hindi niya, itabi mo yan. Di ba? Hindi siya nangingialam. Ganyan yung mga Duterte na yan. Military, hindi naman tinatabi lahat yan. Nag-iiwan yan ng copy nila. For their protection. Nandyan yan. Maghintay ka lang. Yan ang problema. Hindi siya... sabi ni yung ating moderator na si Ma'am Tessie, syempre takot yung PIDEA na yan dahil hawak sila sa liig. Yes, totoo yan. Sino ba namang PIDEA na ilaglag mo ang presidente? Patakot yan sila. Pero hindi ko sinabi ha, na totoo ang sinabi ni Duterte. We still yet to find out that one. Kita tuloy, hindi na ako Ang best way dito, no? Magpa-test talaga si PBBM. Yung balita ko, ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong mag-Department of Agriculture Secretary. Grabe. Ito ha, revelasyon ito. Nung siya ay presidente ng Pilipinas, si Duterte, ito raw si First Lady Liza Araneta Marcos lumapit kay Bongo, nag-volunteer sa kanilang sarili na mag-Department of Agriculture Secretary. Ayan ha.
Ano ba ang pakay nito? Bakit yung DA? Lahala. Issue na naman to. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, nung tumakbo ng presidente... So, rejected si PBBM sa panahon ni Duterte. Okay? Rejected yung nag-volunteer sila na mag-DA. Nakipag-usap sila ni Inday. At nagkaroon sila ng unity team. Para akong si Kibuloy, Tapos, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. 2 beses yun sa Agriculture Secretary, pati yung suportahan. Hindi pa rin yun. Magtataka. Ng anak ko, running mate niya. Hindi naman ako nag-isang salita paski dito sa Davao na suportahan natin. Yun ang mga corrections na dapat kasi pag hindi, baka maging totoo. So, sa madaling salita, itong si Duterte siya ang nagsabi nito na noon pa, dati pa yan, alam niya na si PBBM ay gumagamit. Okay? Ito hindi ito galing sa akin. Galing ito kay Duterte. Okay? Tayo dito sa Donmar TV, okay? Lagi ko itong sinasabi. To give fairness to PBBM, hintayin natin kung ano ang masasabi ni PBBM sa latest na akusasyon ni Duterte dito, Mapakinggan natin. Kasi bigyan rin natin ng chance si PBBM na baka maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Okay? At itong usapin na ito, dapat i-prove talaga ito ni PBBM na hindi siya gumagamit. Okay? Dapat i-prove niya na mali si Duterte sa kanyang mga sinasabi. Okay? Para re-respetuhin siya ng taong bayan. You know, a lie repeated 1,000. This is a serious issue. Kasi itong mga ganitong bagay, concern tayo sa taong bayan. Taong bayan should be concerned about this kasi impeachable offense ito if ang presidente ay involved sa mga ganito. Times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Zion, Zairil, and family. Donmar, hello, pakikumusta naman kay Mamang Marcelina Canoy at Lourdes Canoy. Okay, shout out kay Mamang Marcelina Canoy at Lourdes Canoy. Hello sa Donmar TV. Nakuha yung PDEA. Kailangan daw, may prueba kayo. Sabi ng speaker. Prueba. Mr. President, kailangan raw may pruweba ka sa mga akusasyon mo. Anong sagot mo dito? It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor
magpakuha rin ako. O sige, pati ako. No. Sabi ni Duterte, hinahamon ka, Mr. President Bongbong Marcos. Sabay kayong magpa-test ng dugo sa Luneta. With all the media yan, ha? Oh. I-video natin yan. Okay? At ipakita sa taong bayan na malinis tayo. Pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is At approved. yung doktor na gagamitin ay independent, ha? Hindi yung personal doctor. Disprove. Hindi marunong sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Hindi naman tayo party litigants dito. I am not the plaintiff and you are not the respondent. Ano ka man? This is governance. Tama. Pag sinabi, Mayor, balita namin, magdanakaw ka. Hindi totoo yan. Tapos matakbo ako, malinis ang budhi ko, ganito. Then, try to disprove it. Correct. Yun ang term, ha? Disprove it, Mr. President Bongbong Marcos, para maniwala ang taong bayan. Para mabalik yung trust ng taong bayan sa inyo. Di ba? It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. But that itong si Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo. I hope it's not true. I hope na yung Jadik, yung ating presidente, I hope this is not true. Okay? I hope lang. Kasi kung totoo ito, mabigat ito. Magkagulo talaga. Na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Bula-bula pa. Alam mo ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Mayor, excuse me. Let us allow our mayor to finish his discourse before we open. Di pa nga tapos si Duterte for question. Media excited. Alam mo, wala talaga kaming away ni Bongbong. Ito ha, pakinggan nyo ito. Wala talaga kaming away ni Bongbong Marcos. Okay, ito yung matinding sinabi ni Duterte tungkol kay PBBM. Wala akong nakita sa kanyang worth na fighting for. Wala, mabait eh. Mabait. Doon nga ako nakasabi ko, I dread this moment that it would come to say it in public. Na noon, sabi ko, nagdudruga siya. Sinabi ko na yon. Na hanggang ngayon, we have a sitting president who is a drug addict. No, how can you now rally the people behind to observe the law? Correct. Pati yung mga PDEA, pati yung mga polis, pati na military. Helen de la Victoria. Don Mar, totoo yan. Pag sinabi ni Presidente Duterte, totoo raw yung sinabi ni Duterte. Okay? Mabuhay ka, Don Mar. Maraming salamat, Ma'am Helen. How do you expect people now? And may I ask the President, bakit ka pumunta ng Germany? Hala, ito, bagong akusasyon ito ni Duterte, ha? Bagong akusasyon ito. Let's listen. Right before to finish his discourse. You now rally the people behind to observe the law, pati yung mga PDEA, pati yung mga polis, bakit pati raw military. bakit raw pumunta ng Germany itong si PBBM? How do you expect people now? And may I ask the President, Ito bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign
Bakit ka na pag-rehabilitate doon? Nagpa-rehab si PBBM sa Germany after the campaign. Hindi ko rin sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab? So nagdududa itong si Duterte na baka nagpa-rehab sa Germany. Mr. President, ang amin lang naman sana, sinabi ko naman sa inyo, si Lisa, ikaw, pati si Romualdez. Ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Did you consult the people? Nag-conduct ba kayo ng public hearing itong mga congressional district? Sound off kung anong gusto ng tao. Wala eh. Basta pagdating noong decided na mayroon ng ampera sa Congress, walang limit yan. Kung magpa-imprinta bukas ng mainit talaga ang ulo ni Duterte dito sa ginawa ng Kongreso, guys. Dahil dito sa chat na ito. Romualdez ng isang truck na pera. He does not care about how the value of the peso would go. If there's enough reserve to prop up yung papel na ugok, akala niya pimihir siya ng antigas. Anong gusto mo? Maglipat ako sa Hong Kong, maganon lang ako, tapos balik ako. Ito iyo. Suspended the acceptance of the PI, and then another one is in Senate came up strong in their position, and then are we just seeing the start of things to come? Hindi kita nakuha. Sino itong si Tuting? Two things. I said two things. Two things. Oh. I said two things. One is the are we seeing the start? I was thinking that you are relating somebody named Tuting to The second question is, what do you think would be the worst that they could file against you? I think the most is libel because of what you did last Sunday. Hindi ka naman pwede i-restore. What would they file against me? Freedom of expression. I was talking of public interest. That is a subject that is sacred. I am a citizen of this republic and I should worry. Tama. Hindi naman sabi yan, but freedom of expression. And what is really telling is that I was talking of changes in the constitution of my country. Ano kaso? Anong kaso? Bugok ba sila? They can order you arrested naman. Sipain ko sila. Pati yung ICC. Ako, I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao... Grabe ito ha, matapang. Sabi ni Duterte, Mr. President, huwag mo akong tulungan dyan sa ICC. Ako nang bahala dyan. O parang, sa madaling salita, parang sinabi ni Duterte na, papasukin mo yung ICC na yan. Haharapin ko yan. Hindi ako takot. Akong bahala yan. na si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Totoo. Dito sa Pilipinas, makapasok sila. How about Mindanao Republic? Okay, Randy, yes. Sir, Congressman... tinawag ng Mindanao Republic ha. Gusto na talagang kumiwalas ang Mindanao sa Pilipinas ha.
galing yan sa bibig nila. Di ko lang alam kung anong mangyayari dito. Maldo seems like warning you, do not throw stone if you're living in a house of glass. Yun ang pagkasabi niya. Sino? Ni Romualdez, huwag kang babato ng bato kung ang bahay mo ay gawa sa glass. Eh, ang problema, nipahat lang itong akin. Hindi mo dito. Babalikan ka kasi konting respeto daw sa Pangulo. Lahat tayo pa yung magkamali. Ano ilabas niya? X-rated na humihindot ako ng babae. Bakit? Hindi siya marunong? Turuan ko siya. Ano? Nagdakaw ako? Putang ino. You can reach the heavens na mayor ninyo ako for 23 years. May nakita kayong improvement pambahay ko sa sakyan ko pati sa panano. Ako ba'y nagpunta ng abroad? Hindi nga ako ayaw ko pumunta ng nakapunta ako ng abroad dahil duty ko nung presidente ako. Pero sabihin mo mag-abroad gastos ng gobyerno. Pagkasos ka ng aeroplano sa gobyerno, manood ka ng F1? Oh, ito yung ikinagalit ni Duterte eh. Kumagamit ng pera ng taong bayan raw ha, di umano si PBBM nanood ng F1 race. Nagalit si Duterte dyan. Pera yan ng taong bayan eh. Eh, kung anong gusto mo, maglipat ako sa Hong Kong, maganon lang ako, tapos balik ako. Mahilig man ako magganon. Masaya kayo niyan? But what should we expect pa after this, Mayor? Again mo. Okay, so hanggang dyan lang muna, no? Medyo mataas ito. Sa susunod na vlog, i-technical i-react natin ng mga technicalities na binanggit ni Duterte dito tungkol nga dito sa hindi niya nagustuhan ang mga ginagawa ngayon ng House of the Representatives na baguhin nga yung ating konstitusyon, no? At nabanggit pa ni Duterte na medyo halos ilang presidente na ang nagdaan, lahat ng kanilang inuuna ay yung term nila na kung paano nila pahahabain yung term. Diyan siya galit. Kung ganun man lang, na walang improvement itong ating bansa natin dahil sa mga sariling pang-interest ng ating mga government officials, i-better kumiwalas na lang yung Mindanao. Okay? Nasa Pilipino na yan, yung mga taga Mindanao, kung sila ba ay sang-ayon dito o hindi. So, yan ang sabi niya ha, kung yung mga tao sa Mindanao na hindi nagustuhan yung ganyan, alis kayo sa Mindanao. Yung mga taga Manila naman, if nagustuhan nyo ang sinabi ni Duterte, punta kayo dito sa Mindanao. Okay? May mga technicalities na hindi naman visa, hindi naman passport, pero sabi niya may na yan, may legalities na gagawin na kung sino yung makapasok at kung papasok man, meron silang ibibigay na kung anong it's just like passport raw na, pero hindi naman yung masyadong very strict. Okay? So kasi it's between hindi nagkakaunawaan talaga when it comes to sa pagpamamalakad ng ating gobyerno. Okay? So narinig nyo sa bibig mismo ni Duterte. Yun, mag-live ako mamaya ha tungkol dyan. No? Kung paano yan. Kung talaga bang yung Mindanao talaga bang legal ba ito
ito ba ay tama dahil napuno na ang taong bayan, di natin alam ha. I'm not educated in this matter pa. Okay? Kaya nga magbigay ako ng separate vlog tungkol dyan. Okay? So sa ngayon, narinig nyo, pabor ba kayo sa mga sinasabi ni former President Duterte laban kay PBBM? Laban dito sa gobyerno natin. Okay? At dapat bang si Presidente Bongbong Marcos patunayan niya na malinis talaga siya? Okay? Para naman fair. Akusa tayo ng akusa kay PBBM, bigyan nating chance ang tao na makapag-defend sa kanyang sarili. We will appreciate Bongbong Marcos kung didepensahan niya ang kanyang sarili tungkol dito sa mga akusasyon ni Duterte. Okay? So comment, react, babasahin natin yan lahat ang inyong mga komentaryo dito sa ating channel. Okay? Pag-usapan natin yan sa comment section. Guys, don't forget i-like at i-share itong video natin sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. At i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, we don't have... Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!